at maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. First question, Eden Santos, Net25. Yes, good morning po. May we know po kung ano yung direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bago pong talagang ombudsman na si Secretary Boying Rimulya. Unang-una po, nadinig na po natin si Secretary Boying Rimulya na ang pagiging at pagtatalaga sa kanya bilang ombudsman ay nararapat na magkaroon ng transparency at managot ang dapat na managot, kung mayroon man, dapat na managot. At ang pagtatrabaho po ng Ombudsman na Rimulya ay para sa buong bansa, hindi para sa iisang sektor o iisang panig lamang na grupo ng mga Pilipino. So kasama po sa direktiba ng Pangulo yung tutukan po ng bagong ombudsman ang pag-imbestiga po sa SALN ni Vice President Sara Duterte at doon po sa mga flood control anomalies. Unang-una po, sinabi po natin na pagtatrabaho po bilang ombudsman, ito ay para sa buong bansa. Kung ano po ang dapat na imbestigahan, ay dapat pong imbestigahan. Hindi po dapat na may talikuran o kaya tulugan. Kung ano ang nararapat na malaman ng taong bayan, dapat po maimbestigahan ng ombudsman. Next question, Katrina Domingo, ABS-CBN. Ma'am, good morning. Ano po yung reaction ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. to the reported wish of one ICI member to resign due to the lack of authority of the panel? Unang-una po, ang ICI po ay independent commission. At sa ating pagkakarinig, ito naman po ay na-deny na po at itinatuwa na po ng spokesperson ng ICI. So mananatili po silang miyembro at mananatili po silang magtrabaho para po sa mas malalimang pag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control projects at mga infrastructure. And how does the palace respond to calls from the House of Representatives to certify as urgent bills seeking to provide more powers to that panel? Unang-una po, dapat po siguro makita muna ang pinakadetalye para po mapag-aralan to at kung kinakailangan po mag-issue po ng certificate for urgency, yan po ay gagawin ng Pangulo kung patapos po niya mabasa kung ano man po ang gagawing bill. Next question, Christian Yusores, DZMM Teleradyo. Good morning, Yusek. How true are the reports circulating online that you are being eyed to replace Secretary Boying Rimulya as the Secretary of the DOJ? Did the President reach out to you and discuss the possibility? Unang-una po, hindi po natin alam kung saan nagsimula yan. So, wala pong katotohanan yan. But will you accept, ma'am, the position if the President offered it to you? Hypothetical question. I cannot answer. Next question, Ivan Mayrina, GMA News. Yusek, good morning. Pinakahuli lamang po sa mga nanawagan na buksan ang mga ICI proceedings sa yung Iglesia ni Cristo. Alam ko ho, kahapon lang sinabi ninyo that the President respects the independence of the ICI at hindi siya manghihimasok. But surely that doesn't prevent him from recommending or at least taking a stand for transparency dahil ang panawagan po sa kanya ay pangunahan ang transparency and ultimately the credibility of the ICI that he himself built or created. Tama po. Ang Pangulo po sa lahat ng mga pagkakataon gusto may transparency. Sa lahat ng pag-iimbestiga, dapat may transparency, walang tinatago. Pero kung paano po ito gagawin ng ICI, kung paano po ito maisa sa publiko, kung paano po sila magiging transparent at hanggang saan, nasa ICI na po yan. But still, ang Pangulo po ay sinusulong din po ang transparency sa lahat ng pag-iimbestiga. Salamat. Next question, Ann Soberano, Bombo Radyo. Good morning, Yusek. Kahapon po nag-privilege speech si Akbayan Party List Representative Chel Jokno. Hingi lang po ako reaction from the palace. Binatikos kasi ng Akbayan Party List ang paglobo po ngayon ng unprogrammed funds na nasa 250 billion po for 2026 national budget. Hindi po daw ito contingency fund, kundi malalaki, planado at regular na programa. Kaya nanawagan sila gawing zero ang unprogrammed appropriations sa 2026 budget. Parang hindi po yata maaari mangyari yan. Marami po nagiging programa ang
ang gobyerno at maaari pong magamit po ito sa pangangailangan kung may kailangan mga emergency cases or situations. But tandaan po natin, hindi naman po ito nagagas na basta-basta. Katulad na sinabi natin kahapon, kahit po ito ay nasa UA or program appropriation, ang ibig mo sabihin nito ay hindi po ito agad-agad makukuha kung wala pong sapat na dokumento. Kaya malinaw din po na mababantayan ang anumang pondo na masasabi natin nasa under program appropriations. So sisiguraduhin po ng Malacanang USEC na talagang mapupunta sa tama itong 250 billion na unprogrammed appropriations. Yan na po ang ginagawa ng Pangulo. Hindi po ba may mga nagrereklamo na hindi daw sila nabibigyan or naririlisan ng mga pondo? Yan po ang ginagawa ng Pangulo dahil po ito ay nasa ilalim po ng conditional implementation. Ibig sabihin po, pinangangalagaan ng Pangulo ang pondo ng bayan. Salamat, USEC. Next question, Let Narciso, DZRH. Good morning, Yusek. Ma'am, ngayong may bago na pong ombudsman, nakabisado rin naman yung isinasagawang investigasyon dito sa mga anomalya sa flood control projects. Is there a possibility na i-abolish ang ICI at ipaubayan na lang sa ombudsman ang pag-iimbestiga? Unang-una po, ang ombudsman po kasi hindi lamang po tutok ito sa flood control projects. Marami pong kaso na dapat natuunan din, pagtuunan ng pansin ang ombudsman. So, hindi po natin nakikitaan na ito ang dahilan upang gibain or wakasan ang trabaho po ng ICI dahil ang ICI po ay tutok sa maanumalyang flood control projects at mga infrastructure. Mas mapapabilis po ang magiging trabaho at pag-iimbestiga ng Ombudsman at ng DOJ kung may kumpleto na pong dokumento na manggagaling sa ICI. Pero may mga opinion po kasi na parang kung at the end of the day, sa ombudsman din naman yung bagsak nung ipafile ng mga kaso ng ICI. Parang bakit gumagastos pa tayo sa isang independent body? Gugustuhin po ba nila na ICI ang ombudsman lang ang magtrabaho dito? So hanggang kailan tayo aabutin para matapos ang isang kaso? So kailangan po talaga na may isang independent commission na siyang tututok at magkokolekta, mag-iimbestiga ng mga dokumento para po pag naibigay po ito at mairekomenda for filing, i-reviewin na lamang po ito at kung tapos na po ang pag-review at nakita meron dapat na sampahan ng kaso, mas mabilis magsasampa ang kaso ang DOJ at ng Ombudsman. Next question, Evelyn Cruz, Filipino Mirror. Good morning, Yusek. Good morning po. 3 weeks ago po na-create ang ICI. Pwede pong malaman kung nag-update po ba sa Pangulo ang ICI? Natawagan natin po ang Office of the Executive Secretary. Wala pong ganoon dahil po independent commission po ito. At ang report po na yan ay nasa kamay po ng ICI at kung ano man ang magiging rekomendasyon nila, sa kanila po manggagalit at hindi po hihingi ng basbas ng Pangulo. Thank you po. Follow-up question from Ana Felicia Bajo, GMA News Online. Ma'am, quick follow-up lang. Balikan ko lang yung sa next DOJ Secretary. Meron na po ba tayong shortlist? Kasi kahapon po nagtalaga lang po sila ng OIC and incoming Ombudsman Remulla is expected to take his oath on Thursday po. Sa ngayon, wala pa po sa atin na ibibigay na anumang detalye patungkol po dyan. Pero once na nabigay po sa atin, sa inyo ko po unang sasabihin. Thank you, ma'am. Next question, Sam Medinilla, Business Mirror. For Yusek Castro, paras reaction lang po regarding po dun sa recent inflation figures na nag-slow down raw po compared sa last year. Yes, opo, natawagan po natin si Secretary Balisacan at ang naging cause daw po nito ay ang pag-increase ng presyo ng gulay dahil sa tuloy-tuloy at sunod-sunod na bagyo po na siyang nagland dito sa ating bansa at nakaapekto po ito. Pero according to Secretary Go and Secretary Balisacan, ito pong 1.7% ay hindi po ito nakakapagpagabag sa gobyerno dahil ang pinaka-projected bond ay 2 to 4% this year. At malayo pa po ito. At nakikita po nila na slow po ang pagtaas po ng inflation rate. Okay, follow-up lang po. Since nag-start po yung Marcos administration ng anti-corruption drive, may napansin na po ba yung mga economic managers na impact sa economy yung ginagawang investigation? Sa ngayon ay wala pa pong naiuulat sa atin at malamang by tomorrow siguro or next week, aalamin po natin sa economic team kung ano po ang maaaring naging epekto nito.
you po. Last question from Kenneth Paciente, PTV4. Hi, Yusek. Good morning. Ma'am, based dun sa latest labor force survey po ng PSA, umakyat sa 96.1% ang employment rate sa bansa nitong August. Mas mataas po sa 94.7% kumpara po nung July. Paano po ito tinitingnan ng palasyo at ano po sa tingin nyo yung mga dahilan ng pagtaas po? Hindi po kasi tumitigil ang pamahalaan, hindi rin po tumitigil ang ating Pangulo na maiangat ang kabuhayan ng bawat Pilipino. Meron po tayong mga job fairs na nagaganap para po mailapit natin ang mga trabaho sa ating mga kababayan. Isa po ito sa nagpapakita na patuloy po ang pag-aalaga ng ating Pangulo sa kapakanan ng bawat isa. So maganda pong balita po yan. At hindi po tayo nagtatapos dyan dahil patuloy pa rin po ang pagsisikap ng pamahalaan ng Pangulo para po mas marami pa po tayong trabaho ma-generate para sa ating mga kababayan. That is the last question, Yusek. Thank you.